Wala pa sa isip ang pagtakbong Pangulo sa 2028. Tugon ito ni Naga Mayor at dating Vice President Leni Robredo sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Matapos lumutang ang pangalan niya bilang matunog na makakatapat ni Vice President Sara Duterte. May report si Joseph Moro. Sa maagang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa eleksyon 2028, may mga pinalulutang ng posible niyang makaharap. Isang matunog ngayon si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Robredo na prioridad niya ang Naga. Relax lang muna lahat. Magtrabaho muna. Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako mandidato. Sa Sabado, pupunta ang Pangulo sa Naga City kung saan Mayor si Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo kontra kay Marcos noong taong 2022. Ayon sa Malacanang, inspeksyon daw ito ng proyektong Oplan kontra baha at hindi panliligaw. Paglilinaw ni Robredo, matagal nang naset ang pagpunta bukas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Git ng Malacanang, hindi pa panahon pag-usapan ang politika. Hindi rin daw nangangampanya para sa 2028 ng Pangulo kundi nagtatrabaho at naglilingkod. Pero natanong ang palasyo sa ideya ng tapat ang Sara Leni. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhesyon na igagalang, patawan, pero hindi napapanahon. Bago ang pahayag ni Robredo, ano nga ba ang sentimiento ng ilang taga-oposisyon, lalo na sa umugong na alyansang Marcos-Robredo na pangunahing magkaribal sa eleksyon 2022? We're not looking at it at this point in time. Hindi kami manliligaw. That is clear. It is a kiss of death. Kiss of death. Do that, you will lose. Imagine mo sinking ship, doon ka ngayon sumakay sa sinking ship, nilulubog ka, kain suka. Tatanungin kami, bakit kayo nakipag-alyansa? Alam niyo naman, palulusutin niyo ba yung mga nangyari na yan, 1.45 trillion na pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Tutol din sa alyansang Marcos-Robredo ang apo ni Ninoy at Cory Aquino na si Kiko Aquino D. Well, ako po'y consistent naman ako na tutol po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. Hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So, Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.